Isang mapagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw pag-uusapan natin mga tagapanood yung sinabi ng ilang kongresista patungkol doon sa ginawa ni VP Sara Duterte na pag-file ng petisyon sa Korte Suprema nga para itigil o maipatigil yung impeachment laban sa kanya dahil siya po ay naniniwala na illegal po yung ginawa ng mga kongresista na ng impeachment laban sa kanya dahil nga po masyadong minadali dahil hindi man lang natalaka yung unang impeachment complaint na hinain nila tapos nagkaroon ulit ng panibago. Actually, pang-apat po ata ito na kaso para sa impeachment complaint mga tagapanood na ito na yung minadali para maipasa na sa Senado. Ngunit pagdating sa Senado ay hindi nga po ito mapag-uusapan agad dahil may break po. Nagkaroon po ng break session yung Senado dahil dadaan pa nga daw po yung election at magre-resume sila sa June 2 na. Kaya medyo matatapos muna yung election para simulan naman yung impeachment hearing nga nitong isinampa ng mga kongresista laban kay VP Sara Duterte. Sa kabilang banda, ang ginawa pong paghain ng petisyon ni VP Sara Duterte para mapigil nga po yung impeachment niya ay tinawag po ng mga ilang kongresista lalo na yung pabor na pumirma na ma-impeach si VP Sara Duterte na isa daw desperate move. Masyado daw desperado ang ating VP Sara Duterte na gawin yon. Sa halip na harapin na lang ang kaso kung naniniwala si VP Sara na wala siyang ginawang anomalya sa pamahalaan. Ang mga malalakas talaga topak nitong mga kongresista nito. Akala mo mga malilinis mga tagapanood. So ito yung video at sabay-sabay nating panoorin at bigyan ng komento. Malaya po kayo magkomento dyan mga tagapanood sa ating sa comment section para pag-usapan natin yan at ating yan pupusuan. Umani ng pagtuligsa sa mga kongresista ang petition for certiorari at prohibition na inihain sa Korte Suprema ni Vice President Sara Duterte laban sa 4th impeachment complaint. Sa petisyon ng pangalawang Pangulo, hiningi nito na ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment case laban sa kanya. Anya, hindi maaaring mag-initiate o magsagawa ng higit sa isang impeachment proceeding laban sa kaparehong opisyal sa loob ng isang taon. Dagdag pa nito, hindi inaksyonan ng House of Representatives ang naunang tatlong petisyon na isang grave abuse of discretion. Paliwanag nito, batay sa desisyon ng Korte sa ilang kaso, maikokonsidera ng initiated ang mga naunang petisyon. Ito'y kapag naihain sa Kamara at tinanggap ng Secretary General na isang initial action. Kaugnay nito, nais din ng Vice Presidente na obligahin ng Korte ang Senado na huwag umakto sa ika-4 na impeachment complaint dahil anya sa paglabag sa 1-year ban na nakasaad sa saligang batas ng pagsampa ng nasabing kaso. Kumpiyansa naman si One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, isa sa House Impeachment Prosecutors na nasunod ang procedural requirements sa ika-4 na impeachment complaint. Ganito rin ang panindigan ng iba pang kongresistang sumuporta dito, kaya na-transmit sa Senado ang Articles of Impeachment. Experience ko sa mga filing ng impeachment, we always be cautious kung mayroong bang mali o wala pag-file. Ayon naman kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, malinaw ang konstitusyon, tanging pribilehyo ng Kongreso ang impeachment. Tila natatakot din anya ang kampo ng mga Duterte kaya gusto nang pigilan ang impeachment process. Desperado umanong pagtatangka ang petisyon ni VP Duterte upang takasan ang pananagutan. Hamon naman ni House Deputy Speaker Quezon 2nd District Representative JJ Suarez kung naniniwala si VP Duterte na inosente siya, harapin niya ang reklamo laban sa kanya. Giit naman ni House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre na tataranta na si VP Duterte at hindi na umano ito maitago sa manipulasyon sa politika. Hindi naman mai-intimidate ang House leaders sa anumang pagtatangkang i-delay ang impeachment process. Tinuligsa rin ng makabayang bloc lawmakers ang hakbang ng pangalawang Pangulo. Panawagan din nila ituloy ang proseso ng impeachment at huwag hayaang hadlangan ng anumang legal na taktika. Samantala, kung si House Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang tatanungin, isang political question ng impeachment at naniniwala itong hindi manghihimasok ang Supreme Court sa impeachment process. Ang lupit ng paniniwala ng isang makakaliwang grupo, isang makakaliwang grupo representative yung sinabi niya huwag daw hadlangan
ng legal na pamamaraan. Kaya nga legal eh. Ibig sabihin, nasa tama yun. Nasa legal na pamamaraan yung ginawa. Palibasa kasi makakaliwang grupo. Ang alang gawin nito eh, mga illegal na pamamaraan. Yung pailalim mga tagapanood. Yung pagbabayad ng pera ba para makuha lang yung pirma ng ilang mga kongresista na papabor sa kanila. Ay susakala ko po naman mga tagapanood, yung mga nagsasabi na desperado na yung ginawa ni VP Sara na maghain ng petisyon, akala ko po ay matino. Ito rin pala yung mga kongresista na maraming bahid sa kanilang mga lugar, mga tagapanood, at kaalyansa ng mga makakaliwang grupo. Hindi ko nga po alam bakit nananalo pa tong mga to eh. Kung anong ginagawa nilang hocus-pocus sa lugar nila at bakit nanatiling mga kongresista ito. Sabagay mga tagapanood, sanay po ito sila sa pailalim. Kaya nakukuha nila yung gusto nila. Well, magbabago na po yan. Lalo't pa unti-unting nalalaman ng mga tao ngayon kung sino talaga yung mga matinong politika. Mga tatakbo ngayon, mga tagapanood, malamang mapalitan na yan, mga mandarambong at mga mangangamkam na mga politiko na yan. Diyan talaga sa congressman, mga tagapanood, din nagsisimula yung korupsyon eh. Sila yung mas malaking hanay na maraming corrupt official diyan po sa Kongreso. Well, kasi siyempre mga tagapanood, hindi agad basta-basta sila nahuhuli dahil malayo sila sa mata ng tao. Hindi katulad ng mga mayor, vice mayor na malapit kita sa tao, mga senator na kumaga angat sa kanila. Yung mga kongresista medyo nasa ano yan eh, nasa shadow ng mayor at ng mga senator, kaya hindi basta-basta nakikita yung kanilang pinagagawang anomalya, yung kanilang pangungurakot. Kumbaga mga tagapanood. At sinasabi din ni Representative Jude Asedre na natatakot na daw ang Vice Presidente. So bakit naman matatakot o mangangamba ang Vice Presidente? Gayong wala naman siyang ginagawang masama. Kayo ang dapat matakot sapagkat pag nanalo yung karamihan sa mga pinapatakbo o tumatakbo ngayon na sa PDP laban, mayayahari itong mga tagapanood eh. Mababalikan to lalo na dumating yung 2028 election tapos kakandidato si VP Sara at maging presidente. Naku po, yari itong mga kongresista na to. Paniguradong mananagot sila sa ginawa nilang pagtanggap doon sa sinasabing suhol para lang po pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Magkakaalaman po yan mga tagapanood. Share lang po mga tagapanood. Nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. Kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.